Amen. Amen. Hallelujah. Let's bow our head. Bisa pa tayo muko at manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, Lord God. Katulad nga ng inspiration, Lord God, na nagsulat ng awit na to, Lord. Millions now are dying, Lord Jesus. Millions, Panginoon Diyos, na nangangailangan na makarinig ng iyong salita. O Lord, narito kaming lahat, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa, Lord God. Ang iglesyang ito, Lord, na maging daluyan, Panginoon Diyos, Lord God, ng inyong blessing sa mga taong naliligaw, O Diyos. Sa mga taong hindi nila alam ang kanilang gagawin, O Diyos. O Lord God, pagpalain niyo lang po ang inyong pong gawain, Ama. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karagdagang langis ng aming pananampalataya, sa aming pananampalataya, Panginoon. O Lord God, sa pagbasa namin ng inyong mga talata, buksan niyo lang po ang aming mga espiritual na mata, espiritual ang pandinig. Salamat po, Diyos, minsan pa. Pagpalain niyo lang po ang inyong mga anak at ang inyong salita. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Manatili tayo nakatayo. Magbabasa po tayo ng mga talata sa aklat po ng Genesis, chapter 2, verse 18 to 23. Then sa book of Revelation, chapter 8, verse 1. Praise God. Hallelujah. Biyaya lang ng Panginoon na tayo po ay narito. Katulad nga ng narinig natin kay Pastor Bal, hindi po gusto ng tao. Kung ang tao ay papipiliin ng Panginoon, wala pong lalapit sa Diyos. Kaya nga sabi nga ng Biblia, sa binasa nga sa Romans chapter 3, verse 10, wala pong naghahanap sa Diyos. Ang sabi, walang naghahanap sa Diyos, wala. 3 beses na wala po yan. Kaya kung tao lang ang papipiliin, wala talagang lalapit sa Diyos. Walang may interesado sa Diyos. Praise God. Kaya biyaya lang na kapag tayo ay narito, biyaya lang din na kapag nakarinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, biniyayaan tayo ng Panginoon. Amen? Genesis 2, verse 18 to 23. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." And out of the ground the Lord had formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to all the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, "This is now the bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Praise God. Revelation 8, verse 1. Revelation 8, verse 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Ang Diyos ang magdagdag ng blessing sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Sabi nga rito sa verse 21 and verse 22 ng Genesis chapter 2. Praise God. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his rib, and closed up the flesh instead thereof. And the rib, yung tadyang daw, sa verse 22, and the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman. From the rib
O galing sa tadyang, gumawa ang Diyos ng isa pang nilalang na kung tawagin nga, tinawag nga itong babae. O hindi po Eva. No? Alam po natin yung istorya niyan, hindi po Eva ang unang pangalan ng babae. Ang pangalan niya ay babae. O dahil sabi siya ay galing sa lalaki. Praise God. Hallelujah. Now, kaya nga, praise God, doon sa mga matatagal na tayo rito sa mensahe, ang mensaheng ito po ay prophetic message. Kakaiba itong mensaheng ito. Kasi sa panahon natin, sawang-sawa na ang taong pakinggan ang salita ng Diyos. Nasasabihin na sila ay kailangan magsisi, nasasabihin na kailangan sila ay wag uminom, wag maglasing, wag ganito, puro wag. Praise God. Kasi, baga sa lagi nang napapakinggan yon. Praise God. Hallelujah. Kaya merong hinahanap ang tao sa panahon natin. Nakakaiba naman. Praise God. Na bakit ba natin kailangan ng kaligtasan? Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko, kapag ang isang tao hindi ka nakalapit sa Panginoon, wala kang gagawin sa buhay na to kundi magsumikap. At habang nagsusumikap ka, lalo mong naintindihan na ikaw ay bigo. Kahit gaano ka katagumpay, bigo ka kapag wala ang Diyos sa buhay mo. Diba? Praise God. Kilala nyo naman si Steve Jobs, diba? Yung nag-imbento ng Apple. Namatay siya. Siya yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi lang sa Amerika. Sa buong mundo. Diba? Pero namatay siyang batang-bata. 40 plus lang ata eh. Diba? At nagsisisi siya. Imagine. Hallelujah. Sa dami ng pera mo. Lahat ay pwede niya nang gawin. Diba? Nagsisisi pa din siya. Sabi niya, nagsisisi ako dahil ganito, ganyan. Kaya ngayon last quote ni Steve Jobs ay napakaganda. Kaya sabi niya doon sa mga paalala niya sa mga tao, kayo, kung ano nung ginagawa nyo, ganito. Sinasayang nyo ang oras nyo. Bigyan nyo malaking oras ang inyong pamilya. Sa dami ng pera ko, sabi niya, nauutusan ko ang lahat ng tao. Sabi ko, ipagluto mo ako ng steak. Ipag-drive mo ako ng ganito. Ibili mo ako ng helicopter. Hallelujah. Pero sa dami ng pera ko, wala akong mautusan na isang tao na sasabihin ko sa kanya, ikaw muna ang magkasakit para sa akin. Kaya kahit gaano karami yung pera niya, walang halaga. Kasi mamamatay na siya na may sakit. Hallelujah. Praise God. Diyan mo makikita na ang kakayahan ng tao ay may limitasyon. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga, pag wala kayo sa Panginoon, kahit anong tagumpay nyo, sa tingin ninyo, bigo pa din kayo. Pero pag nasa Panginoon tayo, kahit bigo tayo, tagumpay. Hallelujah. See? Kaya nga hindi nila maintindihan yun eh. Praise God. Hallelujah. Pag wala ka sa Panginoon, trabaho ka lang ng trabaho. Hindi mo maintindihan, hanggang kailan ako magtatrabaho? Hanggang kailan kung sasabihin, kumikita na ako? Praise God. Hallelujah. Kaya nga sa mga young people like sinasabi, praise God. Pasalamat kayo at meron kayong mga magulang na naglilingkod sa Panginoon. Pasalamat naman kayo kung kayo'y nakatanggap ng bata pa kayo. Masarap na nasa Panginoon. Praise God. Pag wala kayo sa Panginoon, talagang magwawala kayo ngayon. Ngayon, libre ang pagwawala. Praise God. Kaya nga mga young people ngayon, sobra ang pagwawala. Kasi malaya na lahat eh. Kahit ano, pwede na. Praise God. Hallelujah. Pag pinagalitan ang may kasalanan pa yung magulang. Baliktad na ngayon, di ba? Praise God. Yan ang panahon natin. Kaya nga sabi ko nga sa mga young people, praise God, kawawa kayo kung wala kayo sa Panginoon. Kung ano-ano yung gagawin ninyo sa buhay nyo, kung ano-ano yung paplanuhin nyo sa buhay nyo. Pero pag nasa Panginoon na kayo, lahat ng effort nyo, merong paglalaanan. Yeah? Praise God.
Kaya sabi ko nga, pag nag-aaral kayo, bakit kayo pinag-aaral? Hindi para sabihin natin matuto kayo ng kung ano-ano, para matuto kayo magbasa ng Biblia. Kahit nag-aano kayo kabobo sa eskwelahan, pag marunong ka magbasa ng Biblia, ikaw na ang pinakamatalino. Hallelujah. See? Kaya pag nagtrabaho tayo, kahit gaano kaliit ang sweldo natin, masaya tayo. Bakit? Kasi alam natin, binigay yun sa atin ng Panginoon. Hallelujah. See? Hindi sa liit o laki ng kita. Pag naintindihan mo na yan ay blessing na galing sa Diyos, praise God. Hallelujah. See? Yan na yung pinakamalaking kita. Praise God. See? Kaya ganyang kasarap ang naglilingkod tayo sa Panginoon. Di ba? Kaya masarap din na meron kayong home church. Praise God. Pag wala kasi kayong home church, tatanda kayo na wala kayong kinalalagyan. Kawawa kayo pag tumanda kayo kung magtatagal ang Panginoon. Pero salamat nga sa Panginoon, ako tumatanda na rin. Matanda na talaga. Hindi lang tumatanda, matanda na talaga. Pero meron pa ring purpose. Di ba? Hallelujah. Naghahayag pa din ng salita ng Diyos, nagbibigay ng kalakasan. Hallelujah. Kaya sabi ko, kung lolobin ng Panginoon na, praise God, pahigain ako ng dyablo. Di ba? Hindi niya pa rin ako mapipigilan. Ipagpe-pray ko yung mga humahayo. Kahit sa banig ng karamdaman, meron ka pa rin purpose. Praise God. Kahit sa kahirapan natin, naroon pa rin, pupurihin pa rin natin siya. Hallelujah. Kaya kahit saan tayo ilagay ng dyablo, talo siya. Hallelujah. Hindi kailangan na ako ipagpalain ng Diyos ng lakas. Hindi kailangan na pagpalain ako ng Diyos ng mga material na bagay. Hallelujah. Meron kasi akong blessing na nanggaling sa Diyos na kung tawagin nga natin ay revelation. Kapahayagan. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, this message, kakaiba ito. This is a prophetic message. This is progressive message. Praise God. Hallelujah. Para itong tanim. Nagtanim ka ng palay. Praise God. Tumutubo lang ito ng tumutubo. Siguro, bumisita ako nung nagtatanim kayo. Ang nakita ko lang, nagbinhi kayo. Di ba? Praise God. Hallelujah. Pagkalipas ng isang buwan, pagbalik ko, yung binhing itinanim nyo, nag-progress. Di ba? Nagkaroon na ng mga dahon. Pero same seed yun. Di ba? Praise God. Pagkalipas, hallelujah, umalis na naman ako. Pagkalipas ang isang another month. Di ba? Makita mo, lumalabas na yung mga uhay. Praise God. Pero hindi ibang mensahe yun. Kaisa yun na nagpo-progress lang siya. Na nag-iiba-iba ng anyo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga ito yung panahon natin, hindi ito planting season. Hindi ito yung pagtatanim. This is harvest time. Praise God. See, kaya nga sabi ko last time, pag-aanihin na ninyo yung palay, hindi nyo kailangan ng ulan. Pag naulanan nyo nga anihin nyo, bulok. Mabubulok yun. Kaya nangako ang Panginoon na bibigyan naman tayo ng isang dakilang liwanag. Praise God. Yung S-O-N, light, sunlight. Hallelujah. Kaya sa panahon natin, iba itong tinatanggap na natin. Ibang liwanag na sumisilay sa iisang mensahe. Praise God. Hallelujah. Kaya nga may nangyayari. Kaya kapag hindi natin nasusundan ito, praise God. Hallelujah. Nakatuto ka lang sa is the spoken word is the original seed. Praise God. Doon ka lang nakatingin. Kaya nga sabi, it is a seed. Praise God. Hallelujah. Kung yung binhi ay palay, pag namunga yan, marami na yan magiging palay. Praise God. See, at naroon na tayo doon sa pag-aani. See, wala tayo sa pagtatanim, wala tayo sa pag-aalaga, narito tayo sa pag-aani. Praise God. Sa panahon ng pag-aani, doon nakilala. Di ba? Sabi ng mga anghel, sabi ng mga, praise God. Sabi nila, Panginoon, di ba?
iisang binhi lang ang itinanim mo? Bakit dalawang binhi ang lumitaw? Bakit dalawang halaman ang lumitaw? Isang damo at isang trigo. Sabi niya, ang kaaway ang may gawa niyan. Hindi ito nakilala sa umpisa. Nakilala na ito, praise God, nung malapit ng mag-ani. Kaya sabi niya, hayaan nyo lang sila. Paghihiwalayan ko yan sa huling panahon sa oras ng anihan na. Praise God. Iba yung panahon ng pag-aani, iba yung anihan na. Praise God. At sa panahon ng anihan, praise God, susuguin ko ang aking mga anghel. Mahati yan, yung trigo at ang damo, ang gagamitin dyan, anong gagamitin? Anghel. Anong mga anghel? Mensahero. Praise God. Gagamit siya ng fivefold ministry para mahati yan. Lalabas yung trigo, lalabas yung damo. Praise God. Hallelujah. See? Kaya nga sabi rito, no? Kaya nga ito yung panahon na kailangan makilala. Kaya nga sabi nga ng mensahe, now remember this, Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Sa message ng Revelation of Jesus Christ, no? But the book of Revelation shows how that the Antichrist spirit will come into the church and defile it, making it lukewarm, formal, and powerless. It exposes Satan, revealing his works, attempted destruction of God's people, and the discrediting of God's word. Right down to the time he is cast into the lake of fire. He fights that. Yan ang ayaw ng dyablo. Na makilala mo yung sarili mo. He fights that. He cannot stand it. He knows. He knows that if the people get the true revelation of the true church and what she is, what she stands for, positioning, and that she can do the greater works. She will be an invincible army. If you get a true revelation of the true spirits within the framework of the Christian church, and by God's Spirit discern and withstand before, and withstand the Antichrist spirit, Satan will be powerless before her. Praise God. Kaya nga, like ko sinasabi, praise God, kailangan marunong kayong mag-discern. Praise God. Hallelujah. Lalo sa mga manggagawa. Huwag kayong magpapatayo ng isang manggagawa na tamad. Diba? Praise God. Huwag kayong magpapatayo ng isang manggagawa na wala sa ayos. Praise God. See, kawawa yung kongregasyon. Hallelujah. Alam nyo, nung bago-bago pa kami, ang pintuan ng church namin, bukas na bukas. Kasi mataas ang respeto ko sa mga manggagawa. Pag may lumapit sa akin, manggagawa, sabi, Pastor po ako ng ganito. Ikaw, pwede bang ikaw nang mangaral? Praise God. See? At nung panahon na yun, may laman ng puso ko, na ang nagtatayo ng iglesia, si Kristo. At sabi niya, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Dalawang bahay ang itinatayo. Isang itinatayo sa bato at isang itinatayo sa buhanginan. Kako, kung ikaw ay naitayo sa batuhan, hindi ka matitinag. Kahit na makarinig ka ng mali, makakita ka ng mali, hindi ka matitinag kasi naitayo ka sa bato. Pero kapag naitayo ka sa buhanginan, praise God. See, pag dumating yung baha, dumating yung mga problema, dumating yung mga kung ano mga, tatangayin ka lang ng baha. Praise God. See, kaya ganun ang laman ng puso ko. Pero along the way, di ba? Along the way, habang tumatagal tayo sa gawain, nakikita natin yung iba't ibang uri.
Praise God. Gusto natin ingatan kasi bilang pastor, kailangan iingatan ng pastor yung kawan. Praise God. Kasi ang mga kawan, kaya nga inahalin tulad niya sa tupa eh. Di ba? Nag-iisip ba yung tupa? Hindi nag-iisip yung tupa. Ang nag-iisip yung shepherd, yung pastor. Oh, kaya pagdating sa church, praise God. Kaya nga yan, sabi nga ng mensahe, ang naglalatag ng doktrina, pastor, hindi evangelist, hindi yung mga teacher, pastor. Pagtitibayan ng teacher, yung tinuturo ng pastor, hindi para turuan ng pastor. Pag itong mga fivefold ministry ay nagtuturo sa pastor, hindi ito yung church nyo. Ganun lang kasimple yun. Praise God. See? Hallelujah. Kasi pinagkatiwalaan ng Diyos ang pastor. Kaya nga sabi, hanapin nyo yung pastor nyo. Kailangan kilalanin nyo, you need to know your pastor. Kung totoong pastor yan o fake na pastor. Praise God. Hallelujah. Pag nakita nyong totoong pastor yan, then you are obligated. Obligado kayo na respetuhin yan, suportahan yan. Praise God. Hallelujah. Kaya nga meron tayong kaya mga young people lang sinasabi, huwag kayong mag-alala. Ang sabi nga ng scripture, maging mabait lang kayo sa inyong mga magulang, sa ayaw at sa gusto nyo, pagpapalain kayo. Di ba? Yan ay sa natural parents. Ganun din sa spiritual parents. See? Praise God. Irespeto nyo your spiritual parents and God will bless you. See, whether you like it or not also. Sa ayaw at sa gusto nyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko yan, praise God. Hallelujah. See, makita nyo sa Biblia, di ba? Meron kasing vision si David. Anong vision ni David? Gawa ng templo ang Diyos. Di ba? Kailangan itong church na ito may vision. Kailangan yung pastor may vision. Praise God. See? Hindi makitid, hindi maiksi. Kailangan farsighted yan. Praise God. See? Kasi hanggang kailan tayo maglilingkod sa Panginoon? Di ba? Hanggang sa pagbabalik niya. Hanggang makatulog ka. See? Wala itong certain time. 5 years, graduate na ako. Walang ganon. Hanggat hindi dumarating, maglilingkod tayo sa Diyos. Hallelujah. See, kaya kailangan farsighted niya. Meron vision. Katulad si David, may vision siya. Di ba? Nung nakita niya, sabi niya, ang Diyos sa tent lang nakatira. Samantala ako sa palasyo. Hindi pwede ito. Hallelujah. Ipagtatayo ko ng templo ang Diyos. Di ba? Yun yung vision niya. Kaya sabi rin ng prophet, si Prophet Nathan, sabi niya, go ahead. God is with you. Pero sabi ng Diyos kay Nathan, hindi si David, yung anak ni David. Amen. Hallelujah! See? Imagine, ang laki ng project. Hindi po 5-5 yung project. Kaya anong kailangan gawin ng Diyos? Pagpalain ng Diyos si David, hindi, si Solomon. Kasi may vision yung tatay. Kaya ganun din dito. Kailangan ng pastor may vision yan. Praise God. We need to go. Kailangan abutin natin yung kaluluwa doon. Kailangan maging blessing tayo sa ibang church. Paano kayo magiging blessing? Kailangan pagpalain kayo ng Diyos. See? Kaya binuksan ng Diyos ang pintuan, bintana, back door. Hallelujah, para pagpalain si Solomon. To fulfill his father's vision. See? Hindi naman vision ni Solomon yung magtayo eh. Vision ni David yun. Praise God. Kaya nga sabi ko sa mga magulang, maglingkod kayo sa Diyos. Maglingkod kayo ng tama sa Panginoon. Maging bahagi kayo ng gawain. Praise God. Wag lang kayong taga-upo, taga-kwenta. Kailangan kasali kayo. Di ba? Praise God na kinikwenta. Hallelujah. Kundi wala kayong kwenta. Praise God. Kasi sabi, yan ang way para lang kayo pagpalain ng Diyos.
Kahit lumakad kayo ng paluhod dito, hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Kahit araw-araw kayong sabi nyo, umiiyak kayo rito. Pastor, buksan nyo nga po yung pinto at iiyak ako. Hallelujah. Magpe-pray ako sa altar. Kahit mag-pray pa kayo ng 24/7, 365. Walang halaga yon. Meron kasing way. Kaya nga, dito lang sa message, ang napakaraming God's provided way. Di ba? God's provided way of worship, God's provided way kung ano nung God's provided way. Di ba? Praise God. Kasi may provision siya. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Di ba? Sabi pa, paano kayo pagpapalain? Through tithes and offering. Not, praise God, not in love offering. Praise God. Tandaan nyo, unang-una ang ikapo. Hindi kayo makakapagbigay ng love offering hanggat hindi nyo naibigay yung ikapo. Praise God. Parang sa gobyerno, in natural, ang ikapo yan ay tax. Hindi kayo pwede magbigay ng donasyon sa gobyerno. Praise God. At nang hindi nyo binabayaran yung tax. Tax belong to the government. Tithes belong to the Lord. Yung ganun lang kasimple yan. Paano kayo magbibigay ng love offering? Paano kayo mag-o-offering nang hindi nyo tinutupad yung una? Kasi hindi pwedeng mangyari yan. Praise God. Hallelujah. At paano kayo pagpapalain? Sabi nga, ibigay nyo yung unang bunga at magkakaroon ng pagpapalang madami. Praise God. Kaya may first fruit tayong tinatawag. Hallelujah. Say, praise God. At hindi ka naman makapagbibigay kung hindi ka pinagpala ng Diyos. Di ba? Praise God. Kaya kapag nakafocus tayo sa gusto ng Panginoon, ang Panginoon naoobliga. Kaya ang Panginoon naoobliga kay Solomon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, anong sabi ng history? Siya ang pinakamayamang hari up to now. Wala pa katumbas ang kaharian ni Solomon. Wala pang hari na lumitaw sa mundong ito na kasing yaman ni Solomon. Praise God. Bakit? Dahil sa project ng kanyang ama. Hallelujah. See, because God will do something. Praise God. Tandaan ninyo, hallelujah, ang Diyos ay hindi to yung sabi nga bulasak na bibigyan lang tayo ng blessing na walang kabuluhan. No. It needs to have a purpose. Praise God. Hallelujah. See? Kaya nga itong iglesyang ito, tandaan nyo, praise God. Hallelujah. Sabi nga, kung maintindihan lang ng iglesia, kung makilala lang ng iglesia, yung tunay na iglesia, praise God. See? Christ in the church. Si Kristo na nasa iglesia, ito ay continuation ng Book of Acts. Hallelujah! Ano ibig sabihin? Lahat ng mga katuruan sa Book of Acts, lahat ng ginagawa sa Book of Acts, yun ang gagawin natin sa huling panahon. Praise God! Kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kilala natin ang Diyos na pinagsisilbihan natin. Kilala natin ang Diyos, praise God, na dinadalan natin ng ating mga handog. Praise God. Hallelujah. See? Kaya nga sabi nga, ayaw ng dyablo na makilala ng nobya kung ano siya. Di ba? Kaya sa huling panahon lang yan mangyayari. Praise God. Bakit may trigo? Bakit may damo? Bakit hindi agad nakilala? Inantay munang mamunga. Nung lumitaw na yung mga bunga, doon na nakita. Pero hindi pa hinog. Di ba? Hallelujah. See, kaya dito lantaran na yan. Praise God. At anong ginagawa na natin? Nagpapahinog na lang tayo. Kaya pag naunawa ng bride kung ano siya, praise God, makikita nyo, hallelujah, once you understand what you are, praise God, an invincible army. And you can do greater work. Hallelujah. See, kasi ang iniisip nila pag sinabing greater work, praise God, pag nag-lay-hands ako, tatayo agad. Yung mga bulag, didilat yan. Praise God. Ano sabi nga ng mensahe? Those were just minor. Hindi yan yung major na tinatawag na greater works. Pwede kang gumaling ngayon, ilihans kita, gagaling ka ngayon, next week mamamatay ka rin sa same na karamdaman na yan. Praise God. See? Pero yan, yung mga pagpapagaling yan ay patunay lang na merong kagalingan din sa kaluluwa. Praise God. Hallelujah.
Kaya hindi natin iwinawala yan. No? Then, sabi pa rin sa mensahe, praise God, wala pa tayong revival. Di ba? Hallelujah. See? Sabi rito, now, sa third seal. Now, that's what the reason today, the revivals that we are supposed to have. We have denominational revivals. We haven't had a real steering. No, 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 no. No, sir. Don't think we got revivals. We haven't. Oh, they have got millions and millions and millions of church members, but not a revival nowhere. No, no. The bride hasn't had a revival yet. See? There's been no revival there, no manifestation of God to steer the bride yet. See? We're looking for it. It will take those 7 unknown thunders back there to wake her up again. He will send it. He promised it. Now, watch. Now, she was dead. Praise God. Kaya sabing ganon, we're looking for it. Sabi, the bride hasn't had a revival yet. See? There's been no revival there, no manifestation of God to steer the bride yet. See? We're looking for it. Anong inaantay natin now? It will take those 7 unknown thunders back there to wake her up again. See? Yeah. He'll send it. He promised it. Ibibigay niya yan. Ipinangako niya yan. Yang 7 thunders na yan. Praise God. Yan daw ang magdadala ng revival sa bride. Ano naman yung 7 thunders, di ba? Sabi dito sa Laodicean Church Age, now this message, praise God. Now this messenger of Malachi 4, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 is going to do 2 things. 1, according to Malachi 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. 2, he will reveal the mysteries of the 7 thunders in Revelation 10, which are the revelation contained in the 7 seals. Praise God. Kaya sabi, hallelujah. Una, yung Malachi 4. Anong gagawin ng Malachi 4? I-restore tayo. He will turn the heart of the children to the fathers too. He will reveal the mystery of the 7 thunders. Nasaan daw yung 7 thunders? In Revelation 10, nasaan siya? Which are the revelation? Contained in the 7 seals. It will be this divinely revealed mystery truths. Divinely revealed mystery truths that literally, hindi po spiritually, literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. Praise God. Bob, makakabalik ka lang sa purong salita ng Diyos kapag narinig mo, nakita mo yung kapahayagan ng 7 kulog sa pagbubukas ng 7 selyo. Ang laman kasi ng 7 selyo, praise God, ay ang salita ng Diyos. Thunders always refer to the voice of God. Lagi yang tumutuon sa tinig ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Sing. Praise God. No? Kaya, pag nakita nating nabuksan ng 7 tatak, nakita natin, praise God, yung hiwaga na nakapaloob sa 7 tatak. Praise God. Hallelujah. See, maintindihan na natin kung ano yung 7 kulog at ito ang magtataas ng ating pananampalataya. Hallelujah. Praise God.
Kaya nga sabi, dito sa huling panahon, this end-time evangelism, kaiba ito. Oh, the end-time evangelism is the molding of the character. Praise God. Hallelujah. Kaya nga tinanong siya, what is the end-time evangelism? Di ba? Sabi nga, praise God. Hallelujah, this is the molding of the stone. Maraming tao, dampot ng bato. Di ba? Praise God. Hallelujah. Anong ginagawa nila? Dinadala nila sa loob ng church. You're just piling stones. Kaya sabi nga ng prophet, nag-iipon ka lang ng bato. Sana hayaan mo na lang sila sa labas. Baka mahubog pa sila ng ulan. Praise God. See? Kaya pag narito, kailangan you need a good hand. Kailangan mo ng mason para hubugin yan. Praise God. Kaya iba na itong panahon natin, hinuhubog na ito. Anong klase? Kaya pagbabasahin yung end-time evangelism, naroon yung tupa, naroon yung agila. Praise God. Hallelujah. See, naroon yung tupa, naroon yung kalapate. Kasi sabi nga, hindi makakababa ang kalapate kapag ang ugali mo ay ugaling aso. Praise God. Kaya kailangan mahubog yung karakter natin na katulad ng kordero. Diba? Ano ang kordero? Uulitin ko na naman. Ang kordero hindi nag-iisip. Hallelujah. See? Kaya kapag yung kordero nag-isip, malaki na ang problema. Diba? Praise God. Para na siyang kambing. Hallelujah. See? Praise God. Hallelujah. Now, see? So, nakikita natin, no? Kaya nga, this end time message, this is a prophetic message. Okay? Praise God. Iba ito. Kaya nga sabi, if this is a prophetic message, so meaning to say, this is a mystery. Hiwaga ito. Kaya ang pwede lang magbukas niyan, prophet. Hindi apostol, hindi teacher, hindi pastor, hindi evangelist, prophet. Kaya sa panahon natin, meron tayong may sinugo ang Diyos na star messenger. Okay? Praise God. Hallelujah. Ngayon, kaya nga yung anointing, kaya nga sabi, sino magbubukas ng mga hiwagang ito? Praise God. Hallelujah. Siya din na bumaba sa langit. Praise God. Kaya nga like ko sinasabi, wala na siya sa Son of God ministry. Narito siya sa Son of Man ministry. Ang Son of Man ministry, that is a prophet. Meaning to say, walang gagawin si Jesus kundi i-reveal yung laman ng Book of Revelation. Kaya nasaan, hallelujah, nasaan siya ngayon? Nasaan yung spoken word? The spoken word, walang ginagawang spoken word, kundi i-reveal sa atin yung mga hiwaga na naitago sa Biblia. Praise God. Hallelujah. Kasi hanggat hindi nabubuksan yung hiwagang yan, hindi maintindihan ng tao kung ano ang kasalanan. Di ba? Hindi niya maintindihan kung ano ang justification. Kaya sabi, hanggat hindi nabubuksan yan, hindi naintindihan ni Martin Luther yung salitang justification. Hindi naintindihan ng mga tao yung salitang justification. Di ba? Praise God. Kaya dito sa panahon natin, pinaunawa yon. Ano ang justification? Tila baga, hindi mo ginawa. Praise God. Kaya sa mata ng Diyos, wala kang ginawa. You are justified. See? Hallelujah. You have not done it in the first place. You are justified. See? Kaya paano ka patatawarin? Diba? Wala ka namang kasalanan. Hallelujah. See? Kaya sabi niya, katulad niyan ako, si Brother Branham, nung Wednesday, nangaral ako sa church. Nung Thursday, may dumating dito na isang tao na miyembro natin. Sabi niya, Brother Branham, nakita kita kagabi Wednesday night na nakikipag-inuman ka doon at meron ka pang kaakbay na babae. Sabi niya, hindi. Nandirito ako sa church at meron akong mga testigo. Nariyan yung mga deacons, yung mga diakono. Magpapatunay sa iyo na ako ay narito sa church nung oras na yon. Tapos sabi nung lalaki sa kanya, o sige, ganun ba? Pinatatawad na kita. Sabi niya, paano mo ko patatawarin?
Wala naman akong ginawang masama. Wala akong ginawang kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng justification. You have not done it in the first place. How can you be forgiven? Praise God. Kaya nga tayo tinutubos. Hindi ka pinatatawad. Tinutubos ka. Kasi kanya ka. Nalublub ka lang sa putikan. Hinahango ka lang niya. Praise God. Hallelujah. See, binabayaran ka lang niya. Praise God. See, hindi tayo inililigtas dahil ligtas ka na before the foundation of the world. Hallelujah. See, narinig niyo pa? Praise God. Kaya nga sabi, iba na ito yung mensahe. No? Dito nakikilala na natin na nakikilala yung sarili natin. We are not being saved, we are redeemed. We are being redeemed. Tinutubos tayo. Praise God. See? Hallelujah. Yan ang kalagayan na natin ngayon. Tinutubos tayo. Praise God. Bakit? Kasi kanya ka. Hindi mo pwedeng tubusin. Pag pupunta ka sa Cebuana, di ba? Hallelujah. Sinanla mo to. Sabi niya, sinanla ko to. Let's say, ito'y mahalaga sa akin, may sentimental value. Sinanla ko yan, di ba? Praise God. Then dumating yung panahon, may pera na ako, tutubusin ko na yan. At nakakita pa ako ng ibang mga nakasanla ron. Di ba? Siguro may nakasanla pang ganito, may nakasanlang ganyan. Sasabihin ko doon sa Cebuana, akin na lahat yan, tutubusin ko tutubusin ko dahil may marami akong pera. Hallelujah. Ano sasabihin sa'yo na Cebuana? Hindi pwede. Ang tutubusin mo lang yung sa iyo. See? Kasi yan may mga may-ari niyan. May sentimental value rin sa kanila yan. Diba? Kahit gaano ka karaming pera, hindi mo pwedeng tubusin yan. Hindi sa'yo kasi yan. Yung sa'yo, ito, tubusin mo. Kaya ang tinutubos yung kanya lang. Hindi niya tutubusin yung hindi kanya. Hallelujah. Sige, ganyan ang ginagawa niya sa atin sa panahong ito. Tinutubos tayo. Pinauunawa kung ano ka. Pinakikilala kung ano ka. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, praise God. Nung nilikha na ng Diyos si Adan, hallelujah. At least meron na tayong background. Nakaintindihan na natin. Nung nilikha niya, praise God, si Adan, hiwaga na kaagad yun. Praise God. Kasi sabi niya, di ba? Praise God. Sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, and God said, 1:26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them, tignan nyo, and let them, at let them. Yung nilikha niya, isa lang. Pero pag nagsasalita ang Panginoon, pag ina-address niya yung si Adan, let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. 27. Diba? Praise God. So God created man in His image. In the image of God, created He him, male and female, created He them. Kaya doon pa lang, may misteryo na. Kasi sabi ni Satanas, bakit sabi ng Diyos, created He them, and let them. Si Adan, isa lang yung nilikha niya eh. Isa lang, di ba? Pero sabi niya, let them. Kaya pati si Adan, si Satanas, nagkakamot ng ulo. Sabi, ganon. Praise God. Hallelujah. Ano kaya yung hiwaga na naroon? Di ba? Praise God. Hallelujah. See? Kaya merong hiwaga na nasa loob ni Adan na hindi pa lumalabas. Hallelujah. Di ba?
Kaya nung oras na, nang oras na nailalabas yung hiwagang yon, praise God, nagkaroon ng silence. Di ba? In the garden. Nagkaroon ng katahimikan sa halamanan. Di ba? Hindi natin malaman kung half hour, di ba? O isang oras. Praise God. Pero ang alam natin, there is silence in the garden. Hallelujah. Pagkatapos, nanonood lang si Satanas. Praise God. Tapos sabi ganon, biniyak ng tagiliran ni Adan, may kumuha siya ng maliit na buto. Ang tawag nun ay ribs. Kaya nga tinitilan ko tong the ribs. Di ba? Kaya ako mahilig ako sa ribs. There is something about the ribs. Di ba? Praise God. Pagkatapos, nagulat si Satanas, may lumitaw. Sabi nga nung mga nagugulat din itong mga yung mga hayop, yung mga ibon, pati yung mga anghel. Nagugulat sila. Sabi niya, ano yan? Kaganina, ang nakita lang natin may binunot, nakapiranggot, na buto. Seed. Sa ibang salin, seed. Praise God. Pagkatapos, naging isang magandang nilalang. Kakaiba. Hindi ma-identify. Di ba? Kaya sabi nga ng mga hayop, ano ba yan? Sabi nga ni Leon, hindi ko nga alam kung ano yan Bakit ganito? Mas maganda siya kaysa kay Adan. Di ba? Kasi, praise God, hallelujah, sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa hayop, sa ibon, sa isda, ang maganda ay lalaki. Ang babae, pangit. Di ba? Pag nakita niyo yung manok, mas maganda yung tandang. Di ba? Ang ganda ng balahibo ng tandang, kumikinang-kinang pa Pero pag yung inahing manok, pangit. Di ba? Ang pangit. Di ba? Praise God. Pagdating sa baka, ganun din. Yung toro, maskuladong-maskulado. Yung babaeng baka, pangit. Di ba? Laging ganun. Praise God. Kaya nga pag tumitingin sa aquarium, sabi ng anak ko, Pa, alin dyan yung lalaki? Pag malaki at maganda, lalaki yan. Pag yung pangit, babae. Hallelujah. Pero ito kakaiba. Amen. Sabi ganun. Sabi ng Leon, ano yan, bakit mas maganda kaysa kay Adan? Tapos nagtatanungan din yung mga ibon, si Kalapate, sabi niya kay Agila, ano ba yan? Ang ganda ng kanyang mata. Sabi ni Agila, hindi ko alam Bakit? Kakaiba. Diba? Tapos sabi nila Michael sa ni Gabriel, perfect. It's beyond perfect. Sublime. Sabi niya, it's beyond sublime. Sobrang ganda, walang katagana para mo siya i-describe. Ano kaya yan? Kaya nung magising si Adan, walang nakakaalam kahit ng mga anghel. Ang nakakaalam lang, yung anak. Di ba? Sabi nung anak, woman. Then alam niya kung saan siya galing. Buto ka ng aking buto. Laman ka ng aking laman. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, lumikha siya ng hayop, kinuha niya sa lupa, lumikha siya ng lalaking baka, kumuha siya sa lupa, lumikha siya ng babaeng baka. Nung nilikha niya yung ibon, kumuha siya ng lupa, lumikha siya ng babaeng agila, lalaking agila. Pero pagdating dito sa babae, hindi siya kumuha ng bagong lupa.
lupa, kundi kinuha yung bahagi ni Adan. Si Adan ay galing sa lupa, pero ang babae hindi nanggaling sa lupa. Nanggaling siya kay Adan. Praise God. At ang Diyos ay hindi lumikha ng panibagong espiritu, kundi yung espiritu na kay Adan, inilagay niya kay Eva. Hallelujah. See? So nakakakita na tayo ng pattern. Di ba? Praise God. Hallelujah. See? May sariling kaluluwa si Eva. Okay? Pero yung laman niya, galing kay Adan. Yung espiritu niya, galing kay Adan. Praise God. Same spirit sila ni Adan. Praise God. Pero, si Eva ay galing sa buto. Sa buto, meron ba ritong nurse or medicine? Meron ba rito? Amen. Di ba? Sa buto nang gagaling yung bone marrow. Yung bone marrow, yun yung lumilikha ng dugo. Kaya potentially, yung babae ay buto, praise God. Potentially, may po-produce niya yung blood. May po-produce niya yung life. See? The life is in the blood. Ang blood ay simbolo ng life. Pero yung buto, walang dugo yun. Pero gagawa siya na magiging dugo. Hallelujah. Di ba? Pero, naidip nga kasi yung babae. She was supposed to produce the life. Kaya nga sabi, kung hindi lang nagmadali yung babae, na-produce niya si Kristo. Hindi si Yeso Kristo. Di ba? Pag sinabi niyong Kristo, anointing, praise God, na-produce niya dapat yung buhay na nasa kaisipan ng Diyos. Praise God. Kaso nagmadali siya. Kaya nakapag-produce siya, instead of life, ang na-produce niya ay death. Now she become the tree of death. Hallelujah. See? Praise God. Kaya bumaksak tayo. Di ba? Praise God. Kaya naroon na yon, yung hiwagang yon ay naroon na sa loob ni Adan. Kaya nga sabi nga, hiwaga eh. Di ba? Pag tinignan ni Satanas, paano yung isa naging dalawa? Di ba? Hindi niya maintindihan yon. Kaya nung lumabas na si Eva, tapos sabi naman ng Diyos, and the two become one. Paano naman yung dalawa naging isa? Di ba? Puro iwaga yon na hindi maintindihan. Bakit? Ayaw ipaunawa ng Diyos kay Satanas. Hallelujah. Di ba? Praise God. Same. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, nakakatuwa lang eh. Hindi alam. Hindi alam ni Eva kung sino siya. Kaya nga sabi nga, ang bride, hindi rin niya alam kung ano siya, kung sino siya. Praise God. See, ang naghahayag, tandaan nyo, ng kapahayagan, no? Ang nagpapakilala kay Eva, kung sino siya, si Adan. Di ba? Sinasabi niya, buto ka ng buto ko, laman ka ng aking laman. Praise God. Hallelujah. See, kaya nga potentially, dapat ipoproduce niya yung buhay na yon. Di ba? Ipoproduce niya yung dugo from the bone. It will produce the blood. Hallelujah. See, ang problema, hindi niya na-produce yun. No? Praise God. Kaya nga in the beginning, co-equal sila. Yan si Eva sa si Adan. Pantay yan. Di ba? Praise God. See? Kung ano yung na kay Adan, na kay Eva. Kasi yung espiritu na kay Adan, na kay Eva. Praise God.
Hallelujah. See? Yung sustansya na nakay Adan, nakay Eva. Di ba? Kaya sabi nga ng prophet, yung isang kutsaritang ocean, yung dagat, praise God. At yung isang malaking bahagi ng dagat, magkapareho yun. Di ba? Nailagay lang sa maliit. Praise God. Kung si Adan yung dagat at si Eva yung kutsarita, hindi magkaiba yun. Magkapareho yun. Hallelujah. Kaya sabi, pantay sila. Praise God. See? Pero nung bumaksak na yung babae, hindi niya may produce yung dugo. Di ba? Pinangakuan siya. Sabi sa kanya ng Diyos. Di ba? Praise God, yung narinig natin kaganina, nag-aaway na. Sabi ng Diyos kay Adan, ano nangyari, Adan? Yung babae po kasi. Di ba? Pagdating sa babae, anong ginawa mo? Yung serpente po kasi. Pagdating sa serpente, wala na siyang masisi. Di ba? Praise God. Hallelujah. See? Kaya iniwan sila ng Diyos. Ang nawala yung fellowship. Hindi nawawala yung pagiging anak ni Adan. Ang nawala ay fellowship. Tinalikuran sila ng Diyos. Kaya itong mag-asawa ay iyak ng iyak. Kaya sabi ni Eva kay Adan, nagsimula nang umiyak si Eva. Hindi po nilikha ng Diyos ang tao para umiyak. Naintindihan nyo? Hindi nilikha ng Diyos ang tao para lumungkot. Kaya kapag ang isang tao ay malungkot, iyak ng iyak, maraming sakit na dumadapo sa iyo. Diba? Kaya kapag ikaw ay deep thinker, sabi nga ng message, nagkakaroon ka ng arthritis. Nagulat ako eh. Yan pala ang binubunga pag malalim ka mag-isip. Rayuma. Hallelujah. Kaya pala wala akong rayuma pa. Hallelujah! See, tumataas yung acid ng katawan mo pag palaisip ka. Hallelujah! Praise God. Kaya nga, nangako ang Diyos. Di ba? Bibigyan kita ng binhi. Ang babae ay walang binhi. Ang lalaki lang may binhi. Kaya nga, praise God, yung binhi yun yung dugo. Ang dugo ay nanggagaling sa lalaki, wala sa babae. Praise God. Kaya pag sinabing binhi, it speak about the blood. Ang pinag-uusapan dyan ay dugo. Kaya sabi niya sa babae, bibigyan kita ng binhi. Ito ang dudurog ng ulo niya at ang serpente ang tutuklaw naman sa sakong niya. Praise God. Hallelujah. See? Kaya nga, itong dugo na to, kaya nga itong susunod na to, praise God. See? Itong nobyang ito, hindi siya manggagaling sa buto. Diba? Saan manggagaling ang nobya? Ang nobya ngayon ay manggagaling. The second Eve, praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi nga ng prophet, itong ikalawang Eva, hindi ito pwedeng bumaksak kasi siya ay nakatalagang hindi babaksak. Praise God. Bakit? Hallelujah. Kasi siya ay direkta. Direkta na siya na manggagaling sa dugo. Hindi na siya manggagaling sa buto. Praise God. Hallelujah. Same. Paano siya lilikhain? Kaya nga sabi siya, paano siya nilikha? Nilikha siya before the foundation of the world, di ba? Naroon na siya sa kaisipan ng Diyos. Praise God. At kapag lumitaw siya rito, sabi, he will be shapen in iniquities, coming to this world, speaking lies. Lahat yan mangyayari sa kanya. Ipanganganak siya sa katampalasanan. Lalabas siya sa mundong ito na sinungaling. Praise God. Hallelujah. Mapupuno siya ng temptation, mapupuno siya ng trial, mapupuno siya. Kung ano-ano mapupuno sa kanya. Praise God. Hallelujah. See? Pero sabi nga, kahit anong mangyari sa kanya, hindi yan matitisod. Hindi yan babaliktad. Hallelujah. See?
Kaya nga minsan nagtataka tayo eh. Di ba? Bakit nagpapatuloy akong maglingkod? Nung natagpuan ko ang mensahe ito, nung una nagtataka ako bakit naiintindihan ko. Nung una akala ko nga, bobo ako eh. Excuse my word, di ba? Ang una akala ko nga, nauuto ako eh. Sabi ko, bet ganito, naniniwala ako. Matalino naman ako eh. Pero nagtataka ako, bet naniniwala ako. Yun ang hindi ko maintindihan nung una. Praise God. Mabait. Mabait na tao ako. Hindi ako salbahing tao. Di ba? Kasi sabi nga ng iba, dapat ka nga maborn again. Kasi salbahe ka talaga eh. Di ba? Kasi pag narinig nila magpatotoo yung mga na-born again eh. Dati akong umiinom, dati akong mananabong, dati akong mapakiapid, dati akong pumapatay. Kailangan ka nga maborn again. Di ba? Pero ako mga kapatid, hindi po ako umiinom, hindi ako nagsusugal, hindi nga ako marunong mangligaw. Tanong yung misis ko. Di ba? Praise God. Magalang ako sa mga babae. Di ba? Praise God. See? Kaya sabi ko, bakit ko tatanggapin si Jesus? Mabuting tao ako. See? Hindi ko kailangan si Jesus kung pagdating lang sa kabaitan, kabutihan. Mabait ako. Wala akong ginagawa. Ang mga barkada ko, hindi marunong uminom. Walang ginagawa, kundi pumunta sa bookstore. National Bookstore pag nasa Avenida, National Bookstore pagdating ng Cubao, National Bookstore pagdating ng Makati, National Bookstore. Kahit sa kami pumunta, bookstore. Praise God. Walang umiinom. Hallelujah. See? Yan yung mga kasama ko. Kaya nga, sabi nga, ba't yung tao umiinom? Kabobo naman nun, di ba? Pag nakakita kaming naninigarilyo, umiinom, nag-a-addict, ano ba yung mga yun? Parang walang utak. Hindi niya kami magsalita nun eh. Ba't ka bibili niyan? Hindi naman masarap. Di ba? Maninigarilyo ka, ang pait-pait. Wala ka naman makuha dyan. Praise God. Hallelujah. Sabi, mga bobo lang ito ako eh. Di ba? Iinom. Praise God. Maglalasing. Pag naglasing, susumpain yung alak. Di ba? Pag naimasmasan na, iinom na naman. Kung di ba naman, bobo. Hallelujah. See? Pero wala ka palang magawa kasi spirit pala yun. Hindi pala kaya nung tao labanan niya. Once na kumapit sa'yo, hindi mo kayang labanan. Praise God. Hallelujah. Kaya salamat nga sa biyaya ng Panginoon. Kumbaga sa kung disiplina, madisiplina kami. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang kahinaan ko lang magmura. Magmura at magmura. Hallelujah. Masarap kasi magmura eh. Diba? Pag naiinis ka, magmumura ka. Pag masaya ka, magmumura ka rin. Diba? Praise God. Sa lahat ng bagay, libre yung mura. Hallelujah. Diba? Praise God. Pero sa biyaya ng Panginoon, inalis sa akin yan. Hindi ko inalis. Inalis ng Diyos. Praise God. See? Kaya pagdating din sa pangarap, marami akong pangarap. Pero nung makatanggap ako sa Panginoon, wala na. Hindi na ako nangangarap. Nabubuhay na lang ako araw-araw. See? Kaya sabi niya, hayaan mo na yung bukas na problema sa kanya. Sapat na ang kasamaan sa araw na ito. Ano magagawa mo sa pag-iisip mo sa kinabukasan? Hindi naman madadagdagan kahit na 1 segundo yung buhay mo pag mamamatay ka na. Diba? Hallelujah. Sabi ko, oo nga naman, bakit ka mag-iisip? Diba? Praise God. Kaya sabi ko, hindi kami pwedeng magutom. Bakit? Dahil masipag ako. Praise God. Kaya nung maliit pa yung gawain namin, alam na Sister Rina yan eh. Nagtitinda ako ng bigas kung ano-ano ginagawa ko. Praise God. Hallelujah. See? Kasi ayaw ko maging pabigat sa church. Praise God. Ugali ko na noon pa yan. Kaya ko sinasabi sa sarili ko, kung ako'y magiging pabigat, Panginoon, titigil na ako. Praise God. Hindi na ako mangangaral. Magtatrabaho lang ako. Masarap naman magtrabaho. Masarap sumuporta ng gawain.
Diba? Hindi ko kailangan ng mangaral. Yun lang nga wala kang magawa kasi hinahata ka ng Panginoon. Nagigilty ka pag may nangyayari. Praise God. Lalo kapag yung tao namatay. Oh, praise God. Na para bagang tila bagang wala kang nagawa. Oh, hindi ko sinasabi dapat ito'y buhay. Ang sinasabi ko dapat siya'y nakatanggap sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, mamatay man siya, okay lang basta nakakilala sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Say, ganyan, praise God. Oh. Kaya nga sabi nung nilikha tayo ng Diyos, ganun tayo. Diba? See? Kaya nung nakatanggap na tayo sa Panginoon, hallelujah, nung una, akala lang natin, we are the bride. Alam nyo nung unang mga pangangaral, di ba? Praise God. Sasabihin ng mga ngaral, wag nyong sisinuhin yung sarili nyo. Kasi karamihan ng tumanggap sa mensahe, puro mahirap. Karamihan mahirap. Pag nagka-camp meeting kami noon, walang mga sasakyan yan. Puro mga arkilado lang yan. Tricycle, jeep na inarkila, bus na inarkila. Wala kayong sasabihin ngayon na, praise God. Hallelujah. Pastor, hindi ako makapunta. Wala kasi akong sasakyan eh. Wala po kami sasakyan, Pastor. Sabi ko, mga ito ka ako. Hallelujah. See? Wala kayong mga sasakyan noon. Umaten ako ng camp meeting, naalala ko noon na nagka-dengue yung panganay ko. Bit-bit ko yun. Sa Jabez pa noon. Praise God. May dengue yung panganay ko. Praise God. Lumabas yung dugo sa mukha. Lumabas lahat. Naroon ako sa bus. Buti na lang, tulog yung mga pasahero. Kung hindi, talagang baka nasigawan ako. Pinagalitan, lumabas yung mga dugo. Sabi ko, Lord, saan ko dadalhin ito? Dadalhin ko ba sa ospital? O dadalhin ko sa camp meeting? Nadudong kami sa Las Piñas noon. Nakatira ako sa Mandaluyong. Nakasakay ako ng bus. Pag sa Las Piñas, doon sa Perpetual Health, nandun yung mga kapatiran. Pag sa Cavite naman, nandun yung Jabez, yung camp meeting. Gabi na yun. Dumabot kami ng Jabez, alas 11 na, mag-aalas 12 na. Nung panahon na yun, hindi katulad ngayon, 24 hours lahat. Praise God. Nilagay lang ng Panginoon sa puso ko. Doon ka pumunta sa Jabez. Sa camp meeting. Kasi nandoon yung mga pastor. Amen. Para may pag-pray yung anak ko. Dengue yun. Lumabas na yung dugo. Alam naman ninyo, pag dengue, pag lumabas na yung dugo, wala na yun. Praise God. See? Kaya pagbaba namin doon, sa highway, ang dilim. Pero merong nag-aantay na tricycle. Sabi niya, pupunta kayo sa Jabez, ano po? Opo, ako. Sakay kami. Praise God. Kaya pagbungad doon sa gate, nandun yung mga pastor, nag-uusap-usap sila. Nung nakita nila ako talagang halatang halata. Na nag-aalala ako. Nanginginig yung tuhod ko. Madaling mag-pray doon sa mga may sakit. Pero kapag ang may sakit na, yung anak mo o ikaw, yun ang mahirap. Anak ko na yun. Bit-bit kong ganyan. Si Ella, yung panganay ko, 6 na taon. Lumabas na yung dugo. Nag-hallucinate na. Kung ano na pinagsasabi. Praise God. Kaya pagdating doon sa harapan, bigla na lang ako napalood. Sabi ko, kunin niyo yung pag-pray niyo anak ko, pag-pray niyo anak ko. So kinuha nila yun. Pinag-pray. Praise God. Tapos umabot pa ng kinabukasan. Hallelujah. See? Kaya pinuntahan pa ni Brother Rusty. Sabi niya, Pastor, dali natin to sa ospital. Wala namang masama di ba? Ako wala, pero pinapunta lang ako ng Panginoon dito. Pagkatapos, dinala na sa ospital kinabukasan. Pasko. Pati yung mga doktor, pag Pasko, wala. Di ba? Wala. Kaya yung anak ko, kinabukasan pa, nung tinalian na nila rito, lumabas na yung mga batik-batik sa katawan. Sabi ng doktor, stage 4.
Pag sinabi stage 4, mamamatay ka na. Sabi ng doktor sa mga pamangkin ko, yung mga pamangkin ko, umiiyak na lahat. Praise God. Sabi ng doktor, bakit wala dito yung magulang? Bakit wala rito yung tatay? Stage 4 na yung anak niya, wala pa. Naroon sa camp meeting. Pagpunta doon sa camp meeting, iyak ng iyak mga pamangkin ko. Sabi niya, si Ella mamamatay na. Pinapupunta ka lang ng doktor. Ba't ako pupunta doon? Mamamatay na. Diba? Ba't ako pupunta doon? Ang magagawa ko, sila nga yung doktor eh. Diba? Pag nandito ako sa campsite, ibibigay ko yung pangalan niya. Kada mag-uumpisa, ipagpipray nila yung anak ko. Pag natapos yung gawain, ipagpipray nila yung anak ko. Pag nag-umpisa na naman yung service, pagpipray na naman nila. Ako, dito lang ako. Hayaan mo na yung mga doktor. Doktor sila eh. Gawin nila yung dapat nilang gawin. Ako, gagawin ko yung dapat kong gawin. Hallelujah. See? Nandun siya sa isang ward na 8 yung tao. 8 sa start na. 8. 7 namatay. Anak ko lang nakaligtas. See? Praise God. Siya lang ang nakaligtas. Kaya nung lumabas yung anak ko, biglang lumakas kumain. Sabi ko, anak, ba't ka lakas mo kumain? Alam mo kasi pa, yung mga bata doon namatay kasi hindi kumakain. Praise God. Hallelujah. Kaya mga bride noon, mga kapatid, kung nakikita nyo, sa biyaya ng Panginoon, pinagpala na kayo. Kayong mga itong younger generation. Hindi na ata kayo makapagsamba ngayon kapag walang electric fan eh. Hindi makapagsamba ng maayos kung wala ng aircon. Nung panahon namin, wala lahat yan. Kaya pag sinabi mong church, parang bahay lang ng manok. Nakasawali, nakaganito. Praise God. Ang mga pastor, praise God. Hallelujah. Yan yung nobya noon. Pero sinasabi ng mga manggagawa, huwag niyong sinuhin yung sarili niyo. Di ba? Praise God. Hindi lang alam ng nobya kung ano ka. Ang tingin sa'yo ng tao, napakahirap mo, wala kang kwenta sa sanlibutan ito, wala kang kwenta sa, praise God. Pero hindi nila alam. Praise God. Nobya ka ni Kristo. Ganyan yung mga pangangaral noon. Praise God. Hallelujah. Kaya kami tuwan-tuwa eh. Di ba? Praise God. See? Pero hindi pa rin namin kilala kung ano kami noon. Hallelujah. See? Kaya nga nung nakita natin yung mga pattern na yan, di ba? Praise God. Hallelujah. Kung paano yung ginawa ng Diyos, sa halamanan ng Eden, nagkaroon ng katahimikan. Natulog si Adan. May ginawa ang Diyos. Inilalantad niya na yung hiwaga. Di ba? Binunot niya na yung buto. Sa English, seed. Tama ba yun? A bone. Binunot. Praise God. Pagkatapos lumitaw na si Eva. Kaya dito sa huling panahon, mga kapatid, praise God, nilikha ng Diyos yung marami. Nandyan na yung iglesia. Narin 7 church ages. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kung ano mga reliyon ang lumabas. Pero sa huling panahon, ilalantad na ng Diyos yung kanyang hiwaga. Praise God. Kaya minsan pa nagkaroon. Kaya nga, there is silence in heaven for half an hour. Hallelujah. Bakit? Kasi mag-o-opera na naman ng Panginoon. Meron na naman siyang bubuksan. Diba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga binuksan yung tagiliran na yun. Nung aklat na yun na kung tawagin natin ay aklat na may 7 tatak. Hallelujah. At pagkatapos doon ay hinugot. Praise God. See? May hinuhugot doon sa hallelujah, sa aklat na yun. Kaya sabi nga ng Panginoon, sabi sa aklat ng Hebrew, in burnt offering, Hebrew chapter 10, verse 6 to 7. Hebrew 10, 6 to 7.
In burnt offering and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. See? Hallelujah. Praise God. Sabi, si Jesus yan eh. Hallelujah. Read it again. Then you will see it. Hallelujah. Hindi na gusto ng Diyos yung mga burnt offering. Hindi niya gusto yung sacrifices. Obedience is better than sacrifice. Hallelujah. See? Kaya saan ka galing? Di ba? Galing ka sa loob ng aklat na isinulat sa'yo. Praise God. Hallelujah. Hinuhugot ka na ng Diyos. Praise God. Hallelujah. See? Ipinakikita yan. Kaya nga sabi, sa pagbubukas ng 7 tatak, hallelujah, makikita na ng nobya kung ano siya. Kaya sabi nga ng Panginoon sa John chapter 14, verse 1 to 4, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Babalik ako at tatanggapin ko kayo sa akin sarili. Kung nasaan ako, naroroon din kayo. Hallelujah. See? Nire-reveal na ng Diyos kung ano siya. Nire-reveal ng Diyos kung saan siya galing. Nire-reveal ng Diyos. Kaya nga, hallelujah, dito lang sa mensahe maririnig nyo. Saan kayo galing? Galing kayo sa kaisipan ng Diyos. Kaya sabi niya, Hope, nasaan ka? No, ang mga tala sa umaga, yung mga tala sa umaga ay nagsigawan. At ang mga anak ng Diyos ay naghiyawan. See? Meron tayo tinatawag tala sa umaga at meron mga anak ng Diyos. Praise God. Ano ang tala sa umaga? Sila ang magbabadya. Praise God. Pag lumilitaw na yan, that morning star, pag lumitaw yan, binabadya niya, nalilitaw na si Haring Araw. Praise God. Kaya merong mga morning star sa panahon natin na sila ang magbabadya. Hallelujah. See? Sino ang morning star? Si Satanas. Diba? Pero binaksak na, naging fallen star siya. Nawala siya. Alam niyo ang ginagawa ni Satanas? Praise God. Nung naroon pa siya sa tama niyang posisyon, pag lalabas ang Panginoon, siya yung song leader sa langit. Hallelujah. Kaya inihanda niya, kaya ang trabaho ng song leader ay napakaselan. Dahil ihanda niya ang puso ng mga makikinig. Praise God. See? Kaya kada lalabas ang Diyos, nauuna si Satanas. Umaawit sila, Hallelujah, 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 Hallelujah. He is here. Diba? Tapos yung mga laksa-laksang mga anghel doon, magpupuri sa Panginoon. Damang-dama ni Satanas yun. Daman-dama niya yun. Kaya sabi niya, sarap pala ng sinasamba. Ang sarap pala ng pinupuri. Praise God. Gusto ko rin maging katulad ng kataas-taasan. So, hindi niya sinabing ihigitan niya, kundi papantayan niya lang. Praise God. See? Kaya nga hindi nga pwede magpatayo ng novice, ng bagito. Praise God. Kaya sabi nga ni Pablo, baka ma-lift up niya yung sarili niya katulad ni Satanas. Praise God. See? Kasi nadadama yan eh. Di ba? Pag tumayo ka sa likuran ng pulpito, sabi nga, nagiging pogi ka eh. Sabi doon sa kabila, di ba? Totoo yun. Nagiging gwapo, kasi nakasuot ka ng ephod. No? Yung mga batong kumikinang. Praise God. Kaya pag tumayo ka sa likuran ng pulpito, malakas yung anointing mo. Hallelujah. Kaya pag yung pastor hindi nag-iingat, praise God.
Hallelujah. Delikado yun. Kasi gumagawa po siya. At kahit sinong tumayo sa likuran ng pulpito, di ba? Yung mga MC, yung mga song leader, kaya nga minsan napapop up yan eh. Praise God. Hallelujah. Kaya pag hindi mo nasawa yan eh, praise God. Hallelujah. Di ba? Pag magpaawit eh, mas mahaba pa sa preaching eh. Dahil ang galing ng boses eh. Di ba? Pero pag nailagay lahat sa ayos yan, lahat ay nakikinabang. Di ba? Kaya yan si Satanas. Kaya nga sabi ko, trabaho na song leader, delikado yan. Praise God. You need to be very careful. Praise God. Kaya pagdating bago lumabas ang Diyos, nauna yung morning star. Kaya nung bumagsak na si Satanas, merong bakante. Diba? 4 yung arkanghel na yan. Merong bakanting isa. Hallelujah. See, they were the morning stars. Hindi natin talakayin yun. Praise God. Hallelujah. Kaya nga itong nobyang ito ngayon, praise God. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, kung saan ako naroon, doon kayo. Ako ay sasa inyo. Kaya ngayon, ipinakikilala na ng maigi. Saan ka galing? Praise God. Say, hindi ka bago. Diba? Ikaw yung hiwaga na itinago na nasa loob ni Kristo. Kaya si Kristo ay nagpapako sa krus. Diba? Bakit? Para lumabas ka. Diba? Kaya sabi niya, this new covenant, praise God. Hallelujah. Sa book of Luke, hallelujah, konti na lang. Luke chapter 22, verse 20, sabi niya, verse 20, 22, verse 20, likewise, also the cup after supper, saying, this cup, itong sarong ito, is the New Testament. Praise God. Ang New Testament, nag-start yan sa book of Acts, hindi sa synoptic gospel. Hindi yung sa 4 na gospel. Praise God. Kaya nga sabi ng prophet, yun yung nagduduktong sa Old and New Testament. Yung Christian age. Ang Christian age, yung narito si Jesus. Praise God. Then, the New Testament is started in the book of Acts. Kaya dyan nag-umpisa yung 7 church ages. Praise God. Hallelujah. See? Kaya sabi niya, itong sarong ito, this cup is the New Testament. Saan siya? In my blood. Na kailangan i-shed for you. Kailangan itong lumabas. Hallelujah. Kaya nung nagpatulo ng dugo ang Panginoong Jesucristo para lumabas yung nobya. Hallelujah. Praise God. Kaya hindi ka na galing sa buto. Galing ka na ngayon sa dugo. Amen. Praise God. You are the New Testament. Kaya nga sinasabi ng mensahero, wala ng taong magsusulat pa sa gagawin natin. Hindi na natin kailangan ng historian para isulat pa yung gagawin natin. Bakit? Dahil ang ginawa natin, isinulat na. Hallelujah. See? Sa aklat ng New Testament. Praise God. See? Hallelujah. Kaya, nandoon na, kaya ikaw yung hiwaga na binubunot ng Diyos. Na inilalabas ng Diyos sa panahong ito. Praise God. Dati ka na. Kaya nga sabi, pagdating sa mystery, ang revelation, hindi po yan bago. Wala pong bagong revelation. Ang revelation, yan ay mga hiwaga na dati na rin, ang tawag natin sa mystery, lihim. Sa mababaw na salin. Lihim yan. Ang lihim ba? Bago? Hindi. Lihim nga yun eh. Sikreto nga yun eh. Dati na yung lihim na yan, hindi lang nabubunyag. Pag binunyag yung lihim na yan, ang tawag dyan, revealed. Na-revealed na. Nahayag na, lalantad na yung lihim. Ang tawag na natin dyan ay revelation. Praise God. Ikaw yung lihim na itinago ng Diyos.
sa mahabang panahon. Oh, praise God. Hallelujah. Sa kapanahonan ng iglesia, sa kapanahonan natin, merong lalabas. Nangako ang Panginoon, may lalabas talaga. Hallelujah. Na isang iglesia. Praise God. Hallelujah. Na walang bahid, walang spot, walang wrinkles. Perfect siya. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi, saan siya binunot? Saan siya kinukuha? Galing siya sa dugo. Di ba? Saan siya hinubog? Saan siya nilikha? Sa langit. Praise God. Kaya hindi tayo part ng 7 church ages. Naiintindihan niyo ako? Part tayo ng 7 seals. Part tayo ng 7 tatak. Ikaw yung hiwaga ng 7 tatak. Praise God. Hallelujah. See? Praise God. Kaya nga sabi ko, pag natapos ang iglesia, ang 7 church ages sa closed door, praise God. Pag hindi ka nakalabas dyan, magpapaikot-ikot ka sa church ages. Pag nakalabas ka at hindi ka naman nakapasok sa pintuang bukas na nasa langit, puno na ito ng kadiliman. Kaya ito yung panahon na sobrang lito na ang tao. Ito yung sinasabi ng Biblia na sa katanghaliang tapat sila ay mangangapa. Praise God. See? Hallelujah. Kasi puno na ito eh. Imagine niyo kung itong kwartong ito ay puno na ng kadiliman. Praise God. At ang liwanag ay nasa itaas lang. Kahit anong galaw mo rito, wala ka nang magagawa. Puno na ito ng kadiliman. Kailangan ng umibabaw ka. Ganyan na rin. Ang mundong ito ay puno na ng kadiliman. Kaya kung ano-anong mga ginagawa na ng tao. Diba? Praise God. Hindi na maintindihan ng tao kung ano ang nangyayari. Praise God. Pati mga iglesia ngayon. Diba? Kaya nga sabi ng prophet, saan galing ang Katoliko? Ang Katoliko galing yan sa Pentecost. Praise God. See? Saan galing ang Pentecost sa panahon natin? Sa Katoliko. Bigyan nyo lang, sabi niya, ng 300 taon, itong mga Pentecostal, magiging mas malala pa sila sa Katoliko ngayon. Which is true, di ba? Pinayagan na nila mga Pentecost. Pinayagan na nila yung same-sex marriage. Naka-Facebook pala tayo. Hallelujah. Amen. Mahal natin. Hallelujah. Praise God. Anyway, this is a Catholic country. Di ba? Kaya lumalabas pa yung mga, may moral. Sila pa ang may moral eh. Kaysa doon sa mga Bible-believing Christian eh. Di ba? Ayaw nila ng divorce. Ayaw nila ng same-sex marriage. Praise God. Hallelujah. See, yan ang problema. Kaya nga sabi ng prophet, bigyan nyo lang yan ng kasing daming taon bago lumabas ang Katoliko. Praise God. Mas magiging malala pa siya. Which is true. Praise God. Hallelujah. See? Pero maganda, meron kasing nobya. Diba? Nalilitaw. Praise God. Makikilala niya. Kaya pag nakilala mo yung sarili mo, mga kapatid, hallelujah. See? Kung ano ka, kung sino ka. Diba? Praise God. Kaya nga sabi rito sa threefold purposes, diba? Christ is a mystery. Konti na lang. Hallelujah. Ito yung 3 lupi. Praise God. Of His great purposes. Sabi niya rito sa 153, paragraph 153. Diba? If God can get him prisoners like that now, that's when He can express the preeminences. You see, He's got the man or the person so that he knows nothing but Christ. You get what I mean? Congregation say amen. All right. That's secondly. First, to express Himself completely. God in Christ. Ito yung 3 purposes niya. Christ is the mystery of God revealed. First, to express Himself completely. God in Christ.
Second, to have the preeminences by this in his church, which is his body, the bride, till he could have the preeminence to express himself through them. Ang unang hiwaga na gustong ipalitawin ng ating Panginoon sa pagbababa niya rito sa lupa para makita ng Diyos si Kristo. Praise God. Makita ng tao ang Diyos na nakay Kristo. Kasi hindi nga makita ng tao ang Diyos. God is invisible. Praise God. Hallelujah. Kaya nung nagdamit siya ng laman sa katauhan ni Yesu Kristo, nakita na ng Diyos. Nakita na ng tao ang Diyos. Yun ang unang purpose niya. Praise God. At alam natin, kailangan niya kasing tubusin yung kanyang nobya. Anong purpose niya naman sa nobya? Sabi, secondly, to have preeminences. Para pangunahan niya ito, ang kanyang tunay na iglesia, na kanyang katawan, na kanyang nobya. Anong purpose niya? To express himself through them. Hallelujah! Para may pakita niya sa mga tao sa paligid, yung Diyos sa buhay ng mga nobya. And thirdly, to restore the kingdom to its rightly position that fell by sin by first Adam, back to where he walked in the cool of the evening with his people, talk with them, fellowship with them. Hallelujah. Kaya thirdly, ibabalik tayo sa tama nating position. Praise God. Kailangan maintindihan mo kung ano ka para mai-posisyon mo yung sarili mo. Hallelujah. See? Kaya pag naintindihan na ng nobya kung ano siya, ikaw yung dugo ni Kristo. Na narito ngayon sa lupa, hindi ka magiging dugo, ikaw ay galing sa dugo. Hallelujah. Kaya nga ang huling, praise God, ang huling mensahe na may kaugnayan sa 7 seals, marriage and divorce. Hallelujah. Kaya sabi niya, this marriage and divorce, ang message ng marriage and divorce, sabi niya, hindi ito pwedeng hawakan ng sino mang tao. Ang hahawak lang dyan, yung manggagawa, yung pastor. This is not for everybody. Pero sabi niya, this marriage and divorce is part of the 7 seals. Bahagi yan ng 7 tatak. Praise God. Hallelujah. Kaya pagkatapos niyang ipangaral ng maiging-maigi yan, pagdating sa huli, ano sabi niya? Now, see, my children, sabi niya, go in peace. Stay where you are. Diba? Then kinabukasan, may nakaintindi kung anong ibig niya sabihin doon. Yung yung statement na yon, go in peace. Stay where you are. See? Alam niyo kung sino yung nakaintindi? Woman preacher ng denomination. Sabi niya, Brother Branham, mukhang ikaw yung nagpapatawad ng kasalanan nila. Diyos ka ba? See? Pagkatapos tanungin sa kanya, isinunod niya yung, who is this Melchizedek? Yung priesthood. See? Diyos lang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Diba? Sabi niya, pinatatawad mo yung kasalanan nila. Diyos ka ba? Diba? Kaya merong isang eksena room. Naroon sa crusade. Sa gawain, maggagawain na. Tapos meron dong magkasintahan, naglalampugan. Di ba? Sabi ni Brother Branham, sinasaway niya, Brother, Sister, huwag niyong gagawin dito yan. Gawin niyo sa iba, huwag dito. Pero talagang matigas ang ulo. Talaga. Talagang gusto ng, sabi nga, yung hindi dapat gawin sa publiko, ginagawa, gusto nilang gawin. Tapos sabi sa kanya ng Holy Spirit, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo.
Papatayin yan, right on the spot. Sabi mo lang. Diba? This end-time evangelism is molding the character. Oh, alam nyo, kung sinabi niya lang, I want you dead, patay yun. Pero ano sinabi niya? I forgive you. See? I forgive you. Hallelujah. Kaya pag naintindihan ng bride kung ano siya, you are the blood of Christ. You are the Messiah. Praise God. Kung yung binhing na nalaglag sa lupa ay Messiah, ang itutubo niya ng mga Messiahs. Praise God. Ikaw yung pag-asa, kaya nga sabi, you are the great mystery. Christ in you. The hope of glory. Ikaw yung hiwaga ni Kristo. Praise God, na nailantad sa panahong nating ito, na kung sino man magbigay sa iyo kahit isang basong tubig na malamig, wala silang alam sa doktrina, wala silang alam sa mensahe, wala silang alam sa gospel. Pero pag binigyan ka ng isang basong tubig na malamig, ano sabi ng Biblia? Wala silang eternal life. Praise God. Ikaw may eternal life ka. Praise God. Pag sinabi mo may eternal life ka, wala kang simula, wala kang wakas. But those people, they have no eternal life. Praise God, that they will be rewarded. Pero gagantimpalaan sila, bibigyan sila ng eternal life. Meron silang simula, pero wala silang wakas. Ikaw, wala kang simula at wala ka ring wakas. Hallelujah. See? Kaya lahat na makadikit sa iyo, lahat ng madikitan mo, hallelujah. Lahat ng umibig sa iyo, lahat ng minahal mo, ibibigay ito sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya yan ang sinasabi ng Biblia. Once the bride, pag nalaman na ng nobya kung ano siya, you will be an invincible army. You can do now greater works. Ano ba ang mas dakilang gawa? Yung magpagaling ng mga may sakit, yung tumulong sa mahihirap, o yung magbahagi ka ng eternal life. God bless you. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, huwag niyong maliitin yung sarili niyo. Maraming taong maliligtas. Hallelujah. Awitin natin, wings of faith. Praise God. Hallelujah. Maraming taong maliligtas. Hindi dahil sa kung ano pa man. Wings of faith ba yun? Wings of faith. Amen. Di ba nakakatuwa? Sabi nga, Pastor, pwede ba yun? Hallelujah. Kung yung aso nga ililigtas ang Diyos eh. Yung kabayo nga, ililigtas ang Diyos. Dahil mahal lang siya ni Brother Branham eh. Pati nga yung walang buhay eh. Di ba? Pati yung couch niya. Hallelujah. Kaluluwa pa kaya na minahal mo? Yes, hallelujah. Kaya nga sabi ko, mamuhay lang tayo ng tama. Praise God. Ayusin nyo lang yung buhay nyo. Praise God. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Diba? Masarap yun eh. Makita mo yung mga mahal mo sa buhay. Yung mga kapitbahay mo. Minsan tinatanong, Pastor, paano ba yung boss ko? Sobrang bait sa akin. Paano ko ba siya sisiran? Hayaan mo yung buhay mo. Makita niya. Hayaan mong purihin ka niya. Hayaan mo. Pagpalain ka niya. Praise God. Kung loobin ng Panginoon, makadalo siya. Buksan mo lang yung pinto. Papuntahin mo yung pastor niyo ron. Siya magsishare. Huwag niyong tatangkain pag mga mahal niyo sa buhay. Kayo yung magbabible study. Sundin niyo lang yung scripture.
Walang propetang kikilalanin sa sarili niyang lugar. Tawagin niyo yung manggagawa niyo, tawagin niyo sino mang elders. Praise God. And remember this, pamuhay niyo lang yung dapat niyong pamuhay. Praise God. Alam niyo, kung ang laman ng puso niyo lang, ang tao ay makaligtas, sasabihin ko sa inyo, iingatan niyo yung buhay niyo. Pwede naman ako magloko eh. Yun ang sinasabi ko sa mga kapatiran eh. Sino bang makakaalam kung magloko ako? Pero hindi yun ang gusto ko eh. Ang gusto ko yung mga tao, yung mga kaluluwa ay makaligtas. Kaya iniigihan ko ang buhay ko. Hindi ko iniigihan yung buhay ko para ako makaligtas. Kahit hindi na ako mangaral, ligtas ako. Kahit hindi ako umayo, kasama na ako sa rapture. Sa maniwala kayo sa hindi, raptured ako. Hallelujah. Praise God. Pero hindi. Gusto pa rin natin maging blessing sa iba. Ayaw ko na ako lang ang mararapture. Praise God. Ayaw ko ako lang ang maliligtas. Gusto natin yung mga tao sa paligid natin makaligtas din. Kapitbahay natin. Hindi man sila makalapit sa gawain, makita nila yung mga buhay niyo. Just believe. Amen? Hallelujah. Bride, you are the blood of Christ. Bride, you are the greatest mystery. Christ in you. You are the hope of glory. Hallelujah! Noong una, iniisip nga natin, that is Christ. Yan ang si Jesus, yan ang si Jesus. I said, read it once more. Basahin nyo minsan pa. Kung sino yung tinutukoy dyan. Christ in you. Amen. You are the hope of glory. Wala siyang magagawa. Sabi niya, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Wala rin magagawa si Jesus kung walang sanga. Dahil hindi mamumunga yung puno. Praise God. Kaya sabi, kailangan niya ng sanga. You are the branches. Kasi hindi makikita yung bunga kung walang sanga. Hindi lilitaw yung kaluwalhatian ng Diyos kung walang bunga. Kaya nga sabi, kung kayo mamunga ng marami, ipinakikita nyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Praise God. Bride, you are the branches. Hallelujah. Makikita ng Diyos makikita ng mga taong kaluwalhatian ng Diyos dahil sa inyo. Hallelujah. There are two roads you may take, one by side, one by faith. Take the word of God or what you see, what you believe is what will be. Oh, set your wings to the wings of faith. You can fly in a higher place. Through the struggle, it's by grace. Set your wings to the wings of faith. Third stanza. Watch the eagle. Watch the eagle in the sky. He does not struggle. He does not struggle for the power. Nandun na yung kapangyarihan yon. Makes him run. Para siya umangat. Ganon din sa atin. He's already. Hindi na natin kailangan pa ng maraming power. Nasa atin na lahat yon. Hallelujah. Oh, set your
the winds of faith, that you can fly in a higher place, and do not struggle. It's by grace, set your wings to the winds of faith. Watch the eagle. Isa pa, watch the eagle. Watch the eagle in the sky. He does not struggle. He does not struggle for the power that makes him rise. It's already in the sky. Oh, set your wings to the